Sa gitna ng magulong gabi sa isang marangyang wake sa Forbes Park, kung saan ang halimuyak ng mamahaling bulaklak at bulong ng pagdadalamhati ay pumupuno sa hangin, ibinato sa mukha ni Gabriela ang mga papeles ng annulment. Ang kanyang asawa, si Marco Santos, na may bakas pa ng usok ng sigarilyo sa kanyang hininga, ay walang emosyong nagsabi, "Gabriela, sa gitna ng pagluluksa sa iyong ama, kailangan nating magpatuloy, kailangan mo nang pumirma." Ang kanyang biyenang babae, si Aling Remedios, na may mapanuring tingin, ay nagdagdag, "Sa lahat ng yaman ng iyong ama na nawala, huwag kang umasa na makakapit sa aming pamilya. Wala kang matatanggap na anuman." Ang kapatid ni Marco, si Anton, ay dagling sumingit. "Ayaw naming madamay sa mga utang ng iyong ama. Pumirma ka na lang at umalis ka." Tahimik na pinulot ni Gabriela ang mga nagkalat na papeles. Pinipigilan ang tawa na gustong kumawala. Wala silang ideya na ang gusaling pinakagusto ni Marco na makuha sa Bonifacio Global City na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso ay pag-aari niya. At sa loob lamang ng ilang araw, mararamdaman nila ang pait ng kanilang pagkakamali. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like para sa lingguhang mga kwento ng inspirasyon at paghihiganti. Sabihin din sa amin kung saan ka nakikinig. Simulan na natin ang kwento ngayon. Andin sa ang malaking mortuaryo sa isang kilalang punerarya sa Makati ay abala mula pa umaga. Napuno ng mga itim na sasakyan. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa hangin. Sa harap ng lamay ni Ginoong Ricardo Lim, isang haligi ng Philippine business, ang mga bisita ay may bakas ng pagkabalisa sa kanilang mga mukha sa halip na pagdadalamhati. Totoo ba ang balita na nalugi ang kumpanya ni Ginoong Lim? Sabi nila, bilyon-bilyon ang utang dahil sa sobrang pagpapalawak ng negosyo. Bulong ng isang bisita, habang ang isa naman ay nagtutulak ng mahjong tiles sa isang sulok, kaswal na tumatawa. "Marami rin kaming transaksyon sa kanila. Hindi kaya madamay din kami?" Ang mga bulungan ay patuloy sa mga pasilyo, kasama ang tunog ng mahjong at ang halimuyak ng kape na inihahanda. Nakaupo sa upuan ng nagdadalamhati, si Gabriela, na nakasuot ng itim na barong Tagalog, bilang paggalang sa kanyang ama, ay yumuyuko upang tanggapin ang mga nakikiramay. Maputla ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. "Ang aking taos-pusong pakikiramay," ang sabi ng mga bisita, na nagmamadaling umalis. Kahit ang mga kaibigan ni Ginoong Lim sa negosyo ay hindi nagtagal. Halata na ayaw nilang maiugnay sa kumpanyang nalulugi. Si Marco Santos, sa tabi ni Gabriela, ay sumisimsim ng sigarilyo at bumulong. Bakit ang bilis nilang umalis? May mali. Hindi sumagot si Gabriela. Patuloy na tinatanggap ang mga nakikiramay. Nang sumapit ang 2:00 ng madaling araw, ang mortuaryo ay natahimik, maliban sa tunog ng mahjong sa isang sulok. Nang makaalis ang huling bisita, lumapit si G. Eduardo Santos, ama ni Marco. Si G. Eduardo, na nasa kalagitnaan ng 60s, ay may matikas na tindig at matatalim na mata. "Gabriela, kailangan nating mag-usap sandali," sabi niya, sabay hawak ng marahas sa braso ni Gabriela. "Pero, Tito Eduardo, nasa lamay pa tayo ng aking ama. Ngayon na ang tamang panahon para pag-usapan ito," sabi ni G. Eduardo. Si Marco, Aling Remedios, at ang kapatid ni Marco, si Anton, ay nakapalibot kay Gabriela. Dinala nila si Gabriela sa isang sulok ng hagdanan ng emergency exit, isang lugar na walang CCTV. Kinuha ni G. Eduardo ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa at itinapon sa sahig. Pinulot ni Gabriela ang mga papeles at sinuri ang nilalaman, isang petisyon para sa annulment at isang waiver ng lahat ng karapatan sa ari-arian. "Anong ibig sabihin nito?" tanong ni Gabriela. Nanginginig ang boses. Ibinuga ni Marco ang usok ng sigarilyo at malamig na nagsabi, "Hindi namin hahayaan na masira ang aming pamilya dahil sa mga utang ng iyong ama." Lumapit si Aling Remedios, nakakrus ang mga braso,
at tinignan si Gabriela mula ulo hanggang paa. Pero, Aling Remedios, nasa lamay pa tayo ng aking ama at sinasabi ninyo ang ganito. Ano pa ang gusto mong marinig? Kailangan nating harapin ang katotohanan, malakas na sabi ni G. Eduardo, papalapit kay Gabriela. Kung ang mga utang ni Ginoong Lim ay ipapasa sa amin, malulugi rin kami. Pumirma ka na ngayon. Nanginginig ang kamay ni Gabriela habang hawak ang mga papeles. Bigyan niyo ako ng sandali upang makapag-isip. Wala kang oras para mag-isip. Kung hindi ka pipirmahan ngayon, sa korte tayo magkita. Binagsak ni Marco ang sigarilyo at itinulak si Gabriela sa balikat. Sa sandaling iyon, bumalik sa isip ni Gabriela ang huling sinabi ng kanyang ama. Gabriela, magtiwala ka sa akin hanggang sa huli. Lahat ito ay plano. Napagtanto ni Gabriela na sinadya ng kanyang ama na ipalaganap ang balita ng pagkalugi ng kanyang kumpanya. Wala silang ideya na ang gusali sa BGC na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso at lahat ng iba pang ari-arian ay nailipat na sa kanya sa pamamagitan ng isang lihim na trust. Kinagat ni Gabriela ang kanyang labi. Pinipigilan ang tawa at tumango. Sige, pipirmahan ko. Kinuha ni Gabriela ang panulat. Kalmado ang kanyang boses. Hindi man lang nanginginig ang kanyang kamay habang isinusulat ang kanyang pangalan. Walang pag-aalinlangan siyang pumirma sa probisyon na hindi siya hihingi ng anumang bahagi ng ari-arian. Ang dali namang sumuko, sabi ni Marco, sabay agaw sa mga papeles at tuwang-tuwa. Niyakap ni na Aling Remedios at Anton ang isa't isa sa tuwa. Sa wakas, hindi na tayo guguluhin ng mga nagpapautang, huminga ng maluwag si G. Eduardo, sabay ngiti. Nagbunyi ang pamilya Santos sa kanilang kaligtasan mula sa mga utang. Ibinato ni Marco ang kanyang sigarilyo sa sahig at nagbigay ng huling pang-iinsulto kay Gabriela. Huwag mo kaming papansinin kahit magkita tayo sa kalye. Ayaw ka na namin sa aming buhay. Tumatawa. Umalis ang pamilya Santos sa mortuaryo. Naiwan si Gabriela na mag-isa sa pasilyo. Nakatingin sa larawan ng kanyang ama. Ang payapa niyang ngiti ay tila mas makahulugan ngayon. Maingat na hinawakan ni Gabriela ang likod ng larawan ng kanyang ama. Doon, may nakita siyang maliit na susi sa isang nakatagong siwang. Inihanda ito ng kanyang ama para sa kanya. Ang mga taong nagtapon sa akin dahil sa kanilang kasakiman. Bulong ni Gabriela. Mahigpit na hawak ang susi. Hindi luha, kundi apoy ng paghihiganti ang nagliliyab sa kanyang mga mata. Susuklian ko sila sa pinakamalupit na paraan. Kinabukasan, pagkatapos ng libing, dumiretso si Gabriela sa isang mamahaling opisina ng abogado sa gitna ng Makati. Si Attorney David Chua, isang lalaking nasa kalagitnaan ng 50s na may banayad na itsura ngunit matatalim na mata, ay isang taong mapagkakatiwalaan na nakasama ng kanyang ama ng halos 30 taon. Kumpleto na ang lahat ng proseso ng pagmamana, sabi ni Attorney Chua, sabay lagay ng isang makapal na tumpok ng mga papeles sa harap ni Gabriela. Inihanda na ito ng iyong ama 3 taon na ang nakakaraan. Nagulat si Gabriela habang isa-isang tinitignan ang mga papeles. Lahat ng real estate, kasama ang gusali sa puso ng BGC, mga stock, at cash, ay nailipat sa pangalan ng isang shell corporation. Lahat ba ito ay akin? Opo. Alam na ng iyong ama ang tunay na motibo ng pamilya ng iyong asawa. Paliwanag ni Attorney Chua. Sabay ayos ng kanyang salamin. Sinadya niyang ipalaganap ang balita ng pagkalugi ng kanyang kumpanya at ilipat ang kanyang mga ari-arian ng palihim. Kaya alam na ng aking ama ang kasakiman ng pamilya ng aking asawa, sabi ni Gabriela. Ngunit huwag mo pa ring ipakita ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Seryosong sabi ni Attorney Chua. Bakit? Kailangan nating alisin ang kanilang pundasyon kapag nasa tuktok na sila. Sa ganoong paraan, mas malaki ang kanilang pagbagsak. Dahan-dahang tumango si Gabriela, may malamig na ngiti. Ngayon, ganap niyang naiintindihan ang tunay na kahulugan ng huling regalo ng kanyang ama. Nagsimula siyang matuto na ang paghihiganti ay hindi emosyon, kundi isang maingat na kalkulasyon. Sa loob lamang ng isang araw matapos isumite ang petisyon para sa annulment, nagbago ang buhay ni Gabriela. Bandang 3:00 ng hapon,
habang inilalagay ni Gabriela ang password sa pinto ng kanyang condominium unit sa BGC. Tumunog lang ito. At hindi bumukas. Ilang beses pa niyang sinubukan, ngunit wala pa ring nangyari. Anong nangyari? Nagtataka si Gabriela nang biglang bumaba si Marco mula sa elevator. Kasama niya ang 2 tauhan mula sa isang ahensya ng paglilipat. Ah, nandyan ka na pala, sabi niya, may mapanuksong ngiti. Pinalitan ko na ang password, kaya huwag ka nang magsayang ng oras. Hindi makapaniwala si Gabriela habang tinitignan ang kanyang asawa. Marco, anong nangyayari? Hindi pa ako nakapaghanda para lumipat. Kami na ang naghanda ng lahat para sa iyo, sabi ng mga tauhan, sabay turo sa mga bagahe sa pasilyo. Ang mga damit, makeup, at libro ni Gabriela ay walang pakialam na nakalagay sa mga kahon. Paano ninyo nagawa ito sa aking mga gamit? Nanginginig ang boses ni Gabriela. Mahigit 5 taon ng alaala ang tinatrato na parang basura. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone at tumawag sa isang video call. Nadine, magaling. Malaya na ang bahay? Sa screen, maligayang ngumiti ang mukha ni Nadine Reyes. Oh, Marco! Sa wakas, magkakaroon na tayo ng sarili nating lugar. Tuwang-tuwa si Nadine. Sabay palakpak. Ngayon, pwede na nating paghandaan ang ating resort project. Naririnig ni Gabriela ang lahat. Ngunit walang pakialam si Marco. Ngayong wala na ang hadlang, simulan na natin, sabi ni Marco. Oo nga, ngayong wala na ang nakakainis na pabigat, ang ginhawa, sabi ni Nadine. Namutla ang mukha ni Gabriela. Siya ay isang nakakainis na pabigat? Hindi siya makapaniwala. Nagaling iyon sa bibig ng kanyang asawa. Marco, kahit na hindi mo dapat ginawa ito. Ano? Magkaiba na tayo, Gabriela. Itinapat ni Marco ang kanyang cellphone kay Gabriela. Tumingin si Nadine kay Gabriela. Nanlaki ang mga mata. At nagsabi, Oh, Ate Gabriela, maraming salamat sa lahat ng iyong pinaghirapan. Ngayon, magpahinga ka na. Tahimik na kinuha ni Gabriela ang mga kahon isa-isa. Nag-alok ng tulong ang mga tauhan. Ngunit umiling si Gabriela. Mayroon siyang dignidad. Gusto mo bang tawagan ko ng taxi? Tanong ni Marco. Ngunit may halong panunuya ang kanyang boses. Hindi, kaya ko ito, sabi ni Gabriela. Dinala ni Gabriela ang mabigat na kahon sa elevator. Sa kanyang likod, naririnig pa rin niya ang tawanan ni Marco at Nadine. Hanggang sa magsara ang pinto ng elevator, naririnig pa rin niya ang kanilang masayang boses. Naglakad si Gabriela patungo sa isang lumang apartment sa Quezon City na inihanda ng kanyang ama para sa mga emergency. Isang maliit na studio apartment sa isang lumang gusali, ngunit ngayon ay isang kanlungan para kay Gabriela. Ang wallpaper ay luma at may bahagyang umbok sa sulok at tumutulo ang tubig sa gripo sa banyo. Ngayon, mag-isa na talaga ako, bulong ni Gabriela. Nakatingin sa larawan ng kanyang ama. Papa, hindi ako iiyak. Babangon ako at magpapakitang gilas. Inilapag ni Gabriela ang mga kahon sa sahig. Ramdam niya ang katotohanan ng paglipat mula sa isang malaking kondominium sa BGC patungo sa isang maliit na espasyo. Kinabukasan ng umaga, pumunta si Gabriela sa opisina ni Attorney Chua. Kamusta ang apartment? Tanong ni Attorney Chua. Sabay abot ng isang mainit na tasa ng tsaa. Okay lang. Salamat sa aking ama, may matutuluyan ako. Kalmadong sagot ni Gabriela, sabay inom ng tsaa. Ngayon, kailangan na nating simulan ang lahat. Ibinuklat ni Attorney Chua ang mga papeles. Una, kailangan nating magtatag ng isang kumpanya, ang WS, sa pamamagitan ng isang offshore company. Mahirap ba iyan? Inihanda na ng iyong ama ang lahat. Kailangan mo na lang pumirma. Habang isa-isang pinipirmahan ni Gabriela ang mga papeles, nagtanong siya, maaari ba nating malaman kung anong negosyo ang pinaplano ni Marco? Ngumiti si Attorney Chua at kinuha ang isang makapal na folder. Ito ay isang redevelopment project para sa isang mixed-use shopping mall sa BGC. Narito rin ang business plan. Binuklat ni Gabriela ang mga blueprints
at nanlaki ang kanyang mga mata. Halos lahat ng lupa sa paligid ay nabili na ng kumpanya ni Marco. Ngunit ang gusali ng kanyang ama sa gitna ay minarkahan ng pulang tuldok-tuldok na linya. Ibig sabihin, hindi nila magagawa ang proyekto nang wala ang gusaling ito. Opo, ito ang pinakamahalagang lupa para sa proyekto, sabi ni Attorney Chua. Bahagyang ngumiti si Gabriela. Bakit hindi nila binili ang gusaling ito? Siguro inakala nilang isusubasta ito dahil sa mga utang ni Ginoong Lim, sabi ni Attorney Chua. Sabay pakita ng titulo ng lupa. Ang may-ari ay nabago na sa WS. Hindi niya ito alam, di ba? Hindi, syempre. Ginawa naming pribado ang pagpaparehistro ng korporasyon. Sinuri ni Gabriela ang listahan ng mga nangungupahan sa gusali at huminto sa isang pangalan. Nadine Beauty Headquarters, CEO Nadine Reyes. Siya ba ang ina ng bagong kasintahan ni Marco? Opo. Siya ang CEO ng isang beauty brand, sabi ni Attorney Chua. Nagningning ang mga mata ni Gabriela. Ito ay isang pagkakataon upang sabay na makasama ang bagong pag-ibig ni Marco at ang kanyang ina. Maaari ko bang makita ang lease agreement? Kinuha ni Attorney Chua ang kasunduan. Maingat na binasa ni Gabriela at nakakita ng ilang paglabag sa lease at pagkaantala sa pagbabayad ng upa. Sapat na ito para sa pagwawakas ng kontrata, sabi ni Gabriela. May malamig na ngiti. Pagkalipas ng ilang araw, nagkagulo sa opisina ni Nadine Reyes. Nagmamadaling pumasok ang kalihim, hawak ang isang notice. Ma'am, malaking problema po. Ano ba yan? Ang ingay mo, inis na sabi ni Nadine, sabay agaw sa mga papeles. Notice of termination of lease, due to unpaid rent and contract violations. Ano ito? Kailan kami nagkaroon ng unpaid rent? Malakas na sabi ni Nadine. Tumawag ka agad sa Property Management Office. Tumawag ang kalihim. Ngunit hindi maganda ang sagot. Nagbago na po ang may-ari ng gusali. Sabi nila, napakahigpit daw ng bagong kinatawan ng korporasyon. Namula ang mukha ni Nadine. Hindi sila mahigpit. Gusto lang nila tayong guluhin. Ano bang kalokohan ito? Samantala, sa opisina ni Gabriela sa Quezon City, nakatingin si Gabriela sa screen ng kanyang laptop. May nasisiyahang ekspresyon. Ang redevelopment project ni Marco ay nasa kanyang mga kamay. Nakakatuwa. Nagsisimula pa lang ito. Bulong ni Gabriela. May malamig na boses. Matagumpay na nailunsad ang unang hakbang ng kanyang paghihiganti. Kinabukasan ng hapon, ang ikatlong araw mula nang ipinadala ang notice, nag-iisa si Gabriela sa penthouse ng gusali sa BGC. Mula sa malaking bintana, nakikita niya ang buong lungsod ng Metro Manila sa isang marangyang espasyo. Noon, wala siyang pagkakataon na makita ang ganitong tanawin. Ngunit ngayon, lahat ng ito ay pag-aari niya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Tok-tok. Kumatok at pumasok ang isang lalaking nasa kalagitnaan ng 30s na nakasuot ng maayos na suit. Matangkad at may matatalim na mata. Agad siyang yumuko kay Gabriela. Ikaw po ang anak ni Ginoong Lim. Ako po si Carlo Reyes. Nang tumayo si Gabriela para salubungin siya, inabot niya ang kanyang kamay. Manatili ka lang. Marami akong utang na loob sa iyong ama. Ibinuklat ni Carlo ang mga makapal na folder sa harap ni Gabriela. Ito ang daloy ng pondo ng pamilya Santos. Natukoy na namin ang lahat ng kanilang bank accounts. Sinuri ni Gabriela ang mga papeles, puno ng komplikadong numero at pangalan ng bangko. Paano mo nakuha ang detalyadong impormasyon na ito? Inihanda na ng iyong ama ang lahat, sabi ni Carlo. May malamig na tingin. Hindi lang ito simpleng paghihiganti. Ipapakita ko sa kanila ang isang corporate raid na maghihiwalay sa kanilang mga buto at laman. Naramdaman ni Gabriela ang kilabot sa kanyang gulugod dahil sa kanyang matapang na tono. Hanggang ngayon, ikaw ang laging nadadapa, di ba? Ngayon, iba na. Maingat na sinuri ni Carlo si Gabriela. Una, kailangan nating baguhin ang iyong hitsura. Kalimutan mo na ang simpleng imahe ng dating asawa. Kinabukasan, buong araw si Gabriela sa isang mamahaling salon sa Makati para sa isang makeover.
Nang alisin niya ang kanyang makapal na salamin at isuot ang contact lenses, lumabas ang kanyang matatalim na mata, na natago ng matagal. Nang putulin niya ang kanyang mahabang buhok hanggang balikat at lagyan ng layers, nagbago ang kanyang hitsura sa isang sopistikado at tiwala sa sarili. Wow! Para kang ibang tao! Sabi ng hairdresser. Humanga, hindi rin makapaniwala si Gabriela sa kanyang hitsura sa salamin. Nang isuot niya ang isang itim na suit at mataas na takong, naramdaman niya ang kumpiyansa. Para ka ng isang tunay na CEO ngayon, sabi ni Carlo. May nasisiyahang ngiti. Mula ngayon, hindi ka na si Gabriela Lim, kundi ang CEO ng WS. Samantala, si Marco Santos ay nag-iisip sa kanyang opisina. Nakatambak sa kanyang mesa ang mga overdue notices. Wala pa rin bang balita mula sa WS? Wala pa. Hindi pa sila sumasagot sa aming kahilingan para sa negosasyon sa pagbebenta, sagot ng kanyang kalihim. Sinuntok ni Marco ang kanyang mesa. Dahil lang sa gusaling iyon, ang kanyang bilyon-bilyong piso na proyekto ay mawawala. Ilang beses siyang tinawagan ng mga investors araw-araw. Kailan magsisimula ang konstruksyon, G. Santos? Hindi pa rin ba tapos ang pagbili ng lupa? Ano na ang mangyayari sa aming puhunan? Pawisan si Marco. Gumagawa ng mga dahilan. Malapit na itong maayos. Maghintay lang kayo ng kaunti. Samantala, si Carlo, kasama si Gabriela, ay nakaupo sa lounge ng isang marangyang hotel sa syudad. Malapit nang mangutang si Marco sa bangko, sabi ni Carlo. Ano ang dapat nating gawin? Ngumiti si Carlo, sabay labas ng kanyang cellphone. May mga koneksyon ako sa Wall Street. May ilang kaibigan ako ng mga branch managers dito sa Pilipinas. Nang gabing iyon, nakipagkita si Carlo sa mga branch managers ng bangko sa isang kilalang restaurant sa syudad. Carlo, matagal na. Kamusta ang buhay sa Pilipinas? Habang kumakain, unti-unting iniliko ni Carlo ang usapan. Sabi nila, mahirap daw ang loan application para sa real estate ngayon. Oo nga, lalo na sa redevelopment projects. Kailangan talagang maging maingat. Dahan-dahang inabutan ni Carlo ng alak ang kanyang mga kaibigan at natural na nagpatuloy sa pag-uusap. Kilala niyo ba si Marco Santos? May redevelopment project siya ngayon. Oh, siya ba? Nag-apply rin siya ng loan sa aming bangko. Talaga? Kumusta ang credit rating ng kanyang kumpanya? Nagtanong si Carlo. Nainteresado. Sa totoo lang, mukhang medyo unstable sila ngayon. Hindi pa rin nila nabibili ang mahalagang lupa. Patuloy na nakipag-usap si Carlo, may bahagyang ngiti. Nakipagkita rin siya sa ibang branch managers ng bangko. Lahat sila ay matagal nang magkakaibigan, kaya malaya silang nakakapag-usap. Sabi nila, maraming real estate scams ngayon, kaya kailangan talagang mag-ingat. Tama. Lalo na sa redevelopment projects. Napakaraming variables. Pagkalipas ng ilang araw, nang simulan ni Marco ang pagbisita sa mga bangko, tapos na ang lahat. Humihingi kami ng paumanhin. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon ng inyong kumpanya, mahihirapan kaming magbigay ng loan. Tinanggihan siya sa unang bangko. Mukhang may problema sa inyong credit rating. Ganoon din ang nangyari sa pangalawang bangko. Risk na masyadong malaki. Hindi kami makapagbigay ng loan kung hindi pa tapos ang pagbili ng lupa. Pare-pareho ang sagot ng bawat bangko. Hindi maintindihan ni Marco. Noon, maganda pa ang credit rating ng kanyang kumpanya. Anong nangyari? Bakit biglang ganito? Sa kanyang pagkabigo, tinawagan ni Marco ang kanyang ama. Papa, ayaw magbigay ng loan ng mga bangko. Ano? Hindi maaari yan. Aalamin ko. Tinawagan ni G. Eduardo ang isang bank president na kilala niya. Hello G. President. Maaari mo bang tulungan ang loan application ng kumpanya ng aking anak? G. Santos. Humihingi ako ng paumanhin. Ngunit naging mahigpit ang aming internal review kamakailan. May kakaiba. Ngunit hindi alam ni G. Eduardo ang eksaktong dahilan. Sa huli, nagsimula si Marco na humingi ng loans mula sa non-bank financial institutions at money lenders. Magkano ang interes? 3% kada buwan. 3%? Hindi ba masyadong mataas iyan?
Ganoon ang market rate ngayon. Kung ayaw mo, maghanap ka ng iba. Napilitan si Marco na kumuha ng high interest loans. Ang buwanang interes pa lang ay halos sapat na para sa pondo ng kumpanya. Wala siyang ideya na lahat ito ay bahagi ng maingat na plano ni Gabriela. Samantala, si Nadine Reyes ay nasa parehong sitwasyon. Simula nang makatanggap siya ng abiso na kailangan niyang umalis sa kanyang head office, nagulo na ang lahat. Magkano ang halaga ng paglipat? At ang deposit para sa bagong opisina ay hindi rin maliit. Sabi ni Nadine. Huminga ng malalim. Sabay tawag kay G. Eduardo. Tito Eduardo, maaari mo ba kaming tulungan sa pondo? Humihingi ako ng paumanhin. Nahihirapan din kami ngayon. Parehong nasa problema ang dalawang pamilya. Nagsulat sina Marco at Nadine ng mga liham sa WS na nagmamakaawa. Susundin namin ang anumang presyo na gusto mo. Basta magkita lang tayo minsan. Hindi mo ba alam kung gaano kami desperado? Sa loob ng isang linggo, parehong nilalaman ng mga liham ang dumarating. Ipinakita ni Carlo ang mga liham kay Gabriela, sabay ngiti. Sapat na ang kanilang pagkabalisa. Panahon na para makipagkita. Saan tayo magkikita? Dito. Sa Sky Lounge sa tuktok ng gusaling ito, sabi ni Gabriela. May malamig na kislap sa kanyang mga mata. Naisip niya ang sandali na malalaman nila na ang asawa na kanilang ipinagtapon ay ang may-ari ng gusali, at ngumiti siya. Sabihin mo sa pamilya Santos at kay Nadine Reyes na pumunta silang lahat. Hindi ko sila sasalubungin ng paisa-isa. Opo. Ipapaabot ko na ang pagdalo ng lahat ay isang kondisyon. Nang gabing iyon, umupo si Gabriela sa harap ng larawan ng kanyang ama. Papa, ngayon na talaga ito. Bulong ni Gabriela. Hinawakan ang larawan. Ibubukas ko ng maluwag ang mga pinto ng impyerno na papasukan nila. Ang tanawin ng lungsod ng Metro Manila sa labas ay tila mas maliwanag. Sa wakas, ang entablado ng paghihiganti ay handa na. Kinabukasan ng umaga. Sa araw ng pagdinig sa korte para sa annulment, tiningnan ni Gabriela ang sarili sa salamin. Ang kanyang itim na suit at ang maayos niyang buhok ay malayo sa kanyang dating simpleng hitsura. Ngunit sa araw na ito, sinadya niyang maging payak ang kanyang make-up at magsuot ng simpleng damit. Kailangan niyang ipakita ang isang malungkot na hitsura sa kanilang harapan sa huling pagkakataon. Sa harap ng Quezon City Regional Trial Court, abala ang mga tao mula pa umaga. Nang pumasok si Gabriela sa pinto ng korte, nakita niya si Marco at ang kanyang pamilya na naglalakad mula sa kabilang dako. Katabi ni Marco si Nadine. Nakakapit sa kanyang braso. At sa likod nila ay ang mag-asawang Santos. Nang makita ni Marco si Gabriela, malakas siyang nagsalita. Ay! Nandyan na ang aming dating asawa. Tumawa si Nadine. Oh! Talaga? Bakit ganoon ang suot niya? Ang lungkot tingnan. Hindi sila tiningnan ni Gabriela at nagpatuloy lang sa paglalakad. Narinig niya ang bulong ng kanyang biyenan sa likod. Naging pulubi na. Nawalan na ng lakas. Maliit lang ang loob ng korte. Sa harap ng hukom, nagkatinginan si Gabriela at ang mga abogado ni Marco at malamig ang hangin sa pagitan nila. Ang tingin ng pamilya Santos mula sa audience ay tila tumutok sa likod ni Gabriela. Sabihin ninyo ang dahilan ng pagpapawalang bisa ng kasal. Annulment. Kalmadong tanong ng hukom. Tumayo ang abogado ni Marco. Sabay buklat ng mga papeles. Sa panahon ng kanilang pagsasama, pinabayaan ng akusado ang mga gawaing bahay at nagkaroon din ng problema sa kanyang relasyon sa pamilya ng asawa. Sunod-sunod na inilista ang mga maling paratang. Tumayo si Gabriela. Your Honor, hindi po ako hihingi ng anuman mula sa ari-arian. Wala po akong hinihingi. Nagkatinginan ang mga tao sa loob ng korte. Gusto ko lang po na mapawalang bisa ang kasal. Nagulat ang hukom habang tinitignan si Gabriela. Sigurado po ba kayong wala kayong hihingin? Opo. Gusto ko na pong matapos ito. Sa loob ng wala pang isang oras, natapos ang pagdinig. Nang mapawalang bisa ang kasal,
Narinig ang paghinga ng ginhawa mula sa pamilya Santos sa audience. Nakipagkamay si Marco sa kanyang abogado. May malaking ngiti. Nang papalabas si Gabriela ng korte, narinig niya ang boses ni Marco. Hoy, wala kang alimony na nakuha. Gusto mo bang mamatay sa gutom? Pumalakpak si Nadine at tumawa. Napakahihiya niya. Kailangan niyang magkaroon ng dignidad. Tiningnan ni Aling Remedios si Gabriela mula ulo hanggang paa. Sabay iling. Paano kaya siya mabubuhay? Wala tayong dapat ipag-alala. Wala na siyang kinalaman sa atin. Nagpatuloy lang sa paglalakad si Gabriela. Ang mga panunukso at tawanan sa likod niya ay patuloy na naririnig sa kanyang mga tainga. Mas mahigpit na yumakap si Nadine sa braso ni Marco at nagsabi, Marco, sa wakas, malaya ka na. Oo nga. Sa wakas, nawala na ang pabigat. Sabi ni Marco. Sa sandaling iyon, isang itim na mamahaling sedan ang tahimik na huminto sa harap ng pinto ng korte. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas si Carlo Reyes na nakasuot ng perpektong suit. Nakita niya si Gabriela at magalang na yumuko sabay bukas ng pinto ng likod ng kotse. Matagal ka naming hinintay. Sa magalang na boses ni Carlo, isa-isa ang mga tao sa paligid na napatingin. Hindi makapaniwala sina Marco at Nadine sa kanilang nakita. Ang pamilya Santos ay hindi rin makapagsalita. Ang kanilang dating asawa, na inakala nilang pulubi, ay mayroong mamahaling kotse at driver. Bago sumakay sa kotse, lumingon si Gabriela at kinuha ang kanyang salamin. Tiningnan niya si Marco. May malamig na ngiti. Magkikita pa tayo ulit. Maghanda ka. Kalmado ang boses ni Gabriela, ngunit matalim at may nakakakilabot na aura. Nang umalis ang kotse, nanatili ang pamilya Santos sa kanilang kinatatayuan. Nagmadaling sinubukang tandaan ni G. Eduardo ang plate number ng kotse, ngunit huli na. Nakita mo ba ang plate number ng kotse? Hindi po. Masyado po kasing mabilis. Nag-aalala ang mukha ni Marco. Habang bumubulong, may kakaiba sa babaeng iyon. Paano siya nagkaroon ng ganoong kotse? Halata rin ang pagkagulat ni Nadine. Siguro may umindulto lang sa kanya. Ngunit hindi maganda ang ekspresyon ni G. Eduardo. May bumabagabag sa kanya. Sa loob ng kotse, nagulat si Carlo kay Gabriela. Nabingwit na sila. Sina G. Eduardo at Nadine Reyes. Lahat sila. Opo, ibinubuhos nila ang lahat para sa pulong bukas. Ngumiti si Gabriela habang nakatingin sa labas ng bintana. Sa wakas, dumating na ang oras. Nang gabing iyon, sinubukang alamin ni G. Eduardo ang may-ari ng sasakyan sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Ngunit dahil isang corporate rental car iyon, wala siyang nakuhang impormasyon. Kakaiba. Mayroon talagang something. Bulong ni G. Eduardo. Ngunit may mas mahalaga siyang kailangan gawin. Dahil sa pulong nila bukas sa kinatawan ng WS. Ito na ang huling pagkakataon. Huwag mong palalampasin, bilin niya kay Marco. Samantala, sa penthouse ng gusali sa BGC, nagtatrabaho si Gabriela hanggang hating gabi, inaayos ang mga dokumento. Sa screen ng kanyang laptop, nakalista ang mga paglabag sa kontrata ng kumpanya ni Marco at ng kumpanya ni Nadine. 15 araw na pagkaantala sa pagbabayad ng upa. Hindi autorisadong pagbabago ng pasilidad. Maraming reklamo sa ingay. Lahat ay perpekto. Kinuha ni Gabriela ang isang puting suit na isusuot niya bukas at sinimulang plantsahin. Ang puting usok mula sa steam iron ay umakyat. Ibababaon ko sila sa puting damit na ito. Nababasahin ng kanilang mga luha ng dugo. Bulong ni Gabriela. May malamig na boses. Ito ang huling paghahanda para sa entablado ng paghihiganti. Kinabukasan ng umaga, sumapit ang araw ng pagdedesisyon. Si Gabriela at Carlo, na parehong nakasuot ng matikas na suit, ay sumakay sa elevator ng gusali. Sa loob ng elevator, na umaakyat patungo sa 10 tapalapag. Huminga ng malalim si Gabriela. Handa ka na ba? Tanong ni Carlo. Tumango si Gabriela at sumagot. Nagsisimula na talaga ito. Sa sandaling dumating ang elevator sa tuktok na palapag, nagsimula ang countdown ng paghihiganti.
Pagkatapos ng araw na ito, magbabago ang lahat. Kumislap ang mga mata ni Gabriela at isang malamig na ngiti ang namutawi sa kanyang labi. Bandang 10:00 ng umaga, ang conference room sa tuktok na palapag ng gusali sa BGC ay puno ng tensyon. Mula sa malalaking bintana, nakikita ang buong lungsod ng Metro Manila sa isang marangyang espasyo. Sa isang dulo ng mahabang conference table, nakaupo sina G. Eduardo at Aling Remedios, kasama si Marco, at si Nadine at ang kanyang ina, si Aling Teresa. Tiningnan ni G. Eduardo ang kanyang relo at nagpakita ng pagkabalisa. 10 minuto na silang huli. Ganoon ba sila makipagnegosyo? Bumulong ni Aling Remedios, habang pinupunasan ang kanyang pawis gamit ang panyo. Oo nga, sino ba ang akala nila? Patuloy na nanginginig ang mga binti ni Marco, at hindi mapakali. Patuloy siyang pinagpapawisan. Hinawakan ni Nadine ang braso ni Marco at bumulong. Marco, huwag kang masyadong kabahan. Ayos lang iyan. Kinuha ni Aling Teresa ang mesa, at malakas na nagsalita, kung alam ko lang kung sino ang may-ari ng gusaling ito. Nagulat ang mga tao sa paligid. At tiningnan si Aling Teresa, gagamitin ko ang lahat ng aking koneksyon para mapasunod sila. Mama, hinaan niyo ang boses niyo, sabi ni Nadine. Nag-aalala, sabay pigil sa kanyang ina. Ngunit hindi agad kumalma si Aling Teresa. Nang aalis na sana si Marco para magbanyo, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Carlo, nakasuot ng perpektong suit, at magalang na bumati. Matagal kayong hinintay. Kalmado ang boses ni Carlo, ngunit may nakakakilabot na dating. Ipapakilala ko ang may-ari ng WS. Sa sandaling iyon, isang babaeng nakasuot ng puting suit ang pumasok ng may tiwala. Maayos ang kanyang buhok, pino ang makeup, at tiwala sa sarili ang kanyang tindig. Ngunit nang makita nila ang kanyang mukha, natahimik ang conference room. Umupo si Gabriela sa head chair, may malamig na ngiti. Bakit ganoon ang inyong mga ekspresyon? Kalmado ang boses niya, ngunit matalim. Nakalimutan niyo na ba ang mukha ng inyong dating asawa? Gabriela? Malakas na sigaw ni Marco, sabay tayo. Umalingaw-ngaw sa conference room ang tunog ng upuan na nahulog. Hinawakan ni Aling Remedios ang kanyang batok at napasigaw. Ano? Ano ito? Hindi siya makapagsalita. At hirap na hirap siyang huminga. Hindi rin nakapagsalita si Aling Teresa. Ang kanyang dating mayabang na tindig ay nawala na. Hindi rin nakapagsalita si Nadine, namumutla. Inilabas ni Gabriela ang mga makapal na papeles mula sa kanyang bag at inihagis sa mesa. Ito ang titulo ng gusali, sabi niya. Sabay tunog ng mga papeles na nagkalat, at ito naman ang deed of absolute sale mula sa aking ama, na nagpapatunay na nailipat na ang lahat sa WS. Nanginginig ang kamay ni G. Eduardo habang pinupulot ang mga papeles. Ito, totoo ba? Ang dating asawa na kanilang ipinagtapon, na inakala nilang pulubi. Lalong naging malamig ang boses ni Gabriela. Ang may-ari ng bilyon-bilyong piso, nagusaling ito. Nang makita ni G. Eduardo ang mga papeles, nang hina ang kanyang tuhod at tila babagsak. Gabriela, humihingi ako ng paumanhin. Nagkamali ako. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang matitipunong security guards. Ngunit pinigilan sila ni Gabriela sa isang kumpas. Hindi pa tapos. Umupo ulit kayo. Nalayan ng security guard si G. Eduardo pa upo sa upuan. Binuksan ni Gabriela ang kanyang laptop at ipinakita ang mga datos sa malaking screen. Aling Teresa? Sabi ni Gabriela. Sabay tingin kay Aling Teresa. Ito ang notice of immediate eviction dahil sa paglabag sa brand image at kontrata. Sa screen, nakalista ang mga paglabag ng kumpanya ni Aling Teresa. Maaayos ko ang lahat ng ito, nagmamadaling sabi ni Aling Teresa. At Marco, malamig na tiningnan ni Gabriela ang kanyang dating asawa. Hindi ko ipagbibili ang lupa ng proyekto. Sinuntok ni Marco ang mesa at sumigaw. Panloloko ito. Gusto mo bang sirain ang lahat ng aming proyekto? Panloloko? Tumawa si Gabriela,
ngunit walang init ang kanyang tawa. Hindi ito panloloko. Pinoprotektahan ko lang ang aking ari-arian. Kung gusto mo, bilhin mo ang gusali. Wala ka namang pera. May halong panunuya ang boses ni Gabriela. Namula ang mukha ni Marco. Paano mo nagagawa ito sa akin? Kinuha ni Gabriela ang kanyang cellphone at nag-text. Sa signal na iyon, sabay-sabay na kumilos ang security guards. Anong ginagawa ninyo? Ako si Marco Santos. Malakas na sigaw ni Marco, ngunit walang saysay. Binuhat siya ng matitipunong lalaki sa kanyang mga braso. Umiyak si Aling Remedios. Gabriela, maawa ka. Nagkamali kami. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Gabriela. Parehong binuhat sina Aling Teresa at Nadine ng security guards. Ito ay paglabag sa batas. Dadalhin ko ito sa korte. Sumigaw si Aling Teresa hanggang sa huli. Ngunit wala nang nakinig. Bago siya ilabas ng pinto ng conference room, lumingon si Marco. Gabriela, hindi pa ito tapos. Ngunit nakatingin lang si Gabriela sa labas ng bintana. Pagkatapos silang ilabas ng security guards sa elevator, natahimik ang conference room. Nag-iisa si Gabriela, nakatingin sa lungsod ng Metro Manila, at huminga ng malalim. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Carlo. Tahimik na lumapit. Maganda. Ngumiti si Gabriela. May tunay na ngiti. Sa wakas, nagsimula na ang unang yugto ng paghihiganti. Ngunit ito ay simula pa lamang. Nang lumabas si Marco mula sa gusali, patuloy siyang nakakuyom ang kamao. Narinig niya ang pag-uusap ng kanyang ama at ni Aling Teresa sa loob ng kotse, ngunit wala siyang naiintindihan. Lahat ay gumuho. Ang bilyon-bilyong piso na proyekto ay nawala sa isang gabi. Hindi ako susuko, bulong ni Marco. Sabay ngiwi. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Marco. Nakatitig siya sa kisame. Iniisip lang kung paano maghihiganti. Bandang alas 5 ng umaga, may naisip siyang ideya. Kinabukasan ng umaga, habang umiinom ng kape si Gabriela sa penthouse ng gusali, nagmamadaling pumasok si Carlo at binuksan ang remote control ng TV. Nakita mo na ba ang balita? Sa TV screen, lumabas si Marco, umiiyak sa harap ng mga reporters. Nakasulat sa subtitle, Anak ni Ginoong Lim. Nagtago ng malaking yaman at ginamit ang annulment para lokohin ang pamilya ng asawa. Ganap kaming niloko ng kanyang pamilya, sabi ni Marco. Pinupunasan ang kanyang mga mata ng panyo. Nagsinungaling siya na wala siyang ari-arian noong annulment, ngunit may itinago pala siyang bilyon-bilyong piso. Nagtanong ang reporter, anong klaseng pinsala ang naranasan ninyo? Ibinuhos namin ang lahat sa redevelopment project, ngunit ang pangunahing lupa ay pag-aari pala ng aking dating asawa. Sinasadya nilang sirain kami. Mahigpit na kinuyom ni Gabriela ang kanyang tasa ng kape. Sa screen, nagpapanggap si Marco na biktima. Bandang hapon, may dumating na mas nakakagulat na balita. Lumabas si Marco sa korte, kasama ang kanyang abogado. Isinasahimpapawid ng live ang kanyang press conference. Dahil sadyang itinago ni Gabriela ang kanyang ari-arian noong annulment, ang kasunduan sa paghati ng ari-arian ay walang bisa. Sabi ng abogado ni Marco, sabay pakita ng mga papeles. Hinihingi namin ang 50% ng shares ng gusali. Pinindot ng mga reporters ang kanilang flash at nagtanong, may legal na batayan ba ito? Sapat na. Ito ay isang kaso ng pandaraya sa annulment. Nang gabing iyon, puno ng kritisismo si Gabriela sa internet. Sunod-sunod ang mga artikulong may pamagat na heiress of fraudulent inheritance, deceiving family of former husband. Puno ng masasakit na komento ang comment section. Napakasamang tao niya. Ganap niyang niloko ang pamilya ng kanyang asawa. Sino ang ganoong tao na nagtatapon ng pamilya dahil sa pera? Napakahihiya na ang ganoong tao ang may-ari ng isang malaking gusali. Pagkalipas ng ilang araw, mas lumala ang sitwasyon. Nagtipo ng mga taong may hawak na placard sa harap ng gusali ni Gabriela. Itigil ang redevelopment project. Panagutan niyo kami. Ibalik ang aming puhunan. Umalis ka. Manloloko Gabriela Lim. Sumisigaw ang mga maliliit na investors. May hawak na megaphone. Maraming matatanda ang nandoon.
Lahat sila ay may desperadong ekspresyon. Umiyak ang isang lola at nagsabi, "Ibinuhos ko ang lahat ng aking ipon sa buong buhay ko. Paano na kami mabubuhay?" Nag-post si Nadine ng isang mahabang mensahe sa kanyang social media. Ang kanyang larawan ay may malungkot na ekspresyon. Nakayuko. "Sinasabi ko ang totoo. Napakabuti ni Marco. Sobrang nasasaktan ako sa ginawa ng kanyang dating asawa. Ganap kaming niloko ng kanyang pamilya." Ang taong sumira sa isang pamilya ay nagpapanggap na biktima ngayon. Ibinahagi ang post na ito ng libu-libong beses at nakakuha ng libu-libong komento. Lalong lumakas ang kritisismo laban kay Gabriela. May problema rin na sumulpot sa hindi inaasahang lugar. Nagreklamo ang ibang kumpanya na nangungupahan sa gusali ni Gabriela. Kumalat ang boycott campaign laban sa brand ni Aling Teresa na nakakaapekto sa buong gusali. "Malapit na kaming masira," sabi ng isang kinatawan ng nangungupahan, sabay tawag. Dahil sa imahe ng gusali, umaatras ang aming mga kliyente. Agad na tinawag ni Carlo ang legal team, ngunit hindi madali ang sitwasyon. Ngunit may mas malaking problema na naghihintay. Ipinakilala ni G. Eduardo ang mga peking testigo. Sadyang sinabi ni Ginoong Lim noon, sabi ng isang testigo sa harap ng mga reporters. Nangako siyang ibibigay ang gusali sa kanyang manugang. "Narinig ko rin," sabi ng isa pang testigo, nagpapatuloy sa pagsisinungaling. "Malinaw na nakita ko siyang nagsasabi noon." Pinapanood ni Gabriela ang lahat ng ito at unti-unting napagod. Hindi siya makatulog dahil sa mga kritikal na artikulo at masasakit na komento araw-araw. Nawalan din siya ng gana kumain. Isang gabi, tinawagan siya ni G. Eduardo. "Gabriela, tigilan mo na ito. Mayabang pa rin ang boses ni G. Eduardo." "Anong tigilan?" Nanginginig ang boses ni Gabriela. "Aatras ako sa demanda kung papautangin mo ako ng 100 milyong piso gamit ang gusali bilang collateral. Hindi ito tama. Aking gusali iyon. Hindi ka pa rin ba nagbabago?" Ngayon, buong bansa ay kinukutya ka. Ibinaba ni Gabriela ang telepono at bumagsak sa sofa. Nahihirapan siyang huminga at nanginginig ang kanyang mga kamay. Nagsisimula na ang panic attack niya. Nang dumating si Carlo, may hawak siyang maliit na USB. Nanginginig ang kamay ni Gabriela habang kinuha ang USB. Binuksan niya ang file sa kanyang laptop at lumabas ang mga nakakagulat na nilalaman. Ito ang mga detalye ng pandaraya ni G. Eduardo noong nagtatrabaho siya sa kumpanya ng kanyang ama. Detalyadong nakalista ang mga talaan ng bilyon-bilyong pisong ninakaw niya. "Ano ito?" "Ito ay isang insurance policy na inihanda na ng iyong ama," sabi ni Carlo. Sa isa pang file, nakalista ang mga detalye ng pondo ni Marco. Puno ito ng ebidensya ng paglustay ng pera sa pamamagitan ng mga shell corporations. Bumalik ang sigla sa mga mata ni Gabriela. Kung gusto nila ng giyera, hahayaan ko silang panagutan ito sa batas at ebidensya hanggang sa huli. Ngumiti siya ng malamig habang tinitignan ang mga file. Kinabukasan ng umaga, nagsuot si Gabriela ng itim na suit at umalis. Ang kanyang destinasyon ay ang National Bureau of Investigation, NBI. Sa wakas, nagsisimula na ang tunay na digmaan. Nang umaga na inihanda ni Marco ang kanyang press conference para ipahayag na siya ay biktima ng pandaraya sa annulment. Umupo si Gabriela sa NBI complaint desk. Ang makapal na complaint letter at mga ebidensya ay nakalagay ng maayos sa mesa. Binasa ng investigador ang mga dokumento isa-isa at humanga. Ito ay sapat na upang simulan ang formal na investigasyon. Idemanda ko si G. Eduardo Santos at Marco Santos para sa paglabag sa batas sa economic crime. Matatag ngunit kalmado ang boses ni Gabriela. Para sa paglustay ng pondo, paglabag sa tiwala, at pagtatago ng buwis. Kasabay nito, sa isang hotel sa Metro Manila, nagsimula ang press conference ni Marco. Nakasuot si Marco ng itim na suit at nakaupo sa harap ng mga reporters. Namumula ang kanyang mga mata. "Narito ako upang ipahayag ang pinsalang naranasan ng aming pamilya." Nagsimula si Marco. Nanginginig ang boses. "Ang aking dating asawa ay nagtago ng bilyon-bilyong piso at niloko kami.
Pinindot ng mga reporters ang kanilang camera flash at nagtanong, "Anong klaseng pinsala ang naranasan ninyo?" Ibinuhos namin ang lahat sa redevelopment project, ngunit ang pangunahing lupa ay pag-aari pala ng aking dating asawa. Ganap itong pinlanong panloloko, ngunit biglang may inilagay na malaking screen sa likod ng conference area. Nagulat si Marco at ang mga reporters at lumingon. Tahimik na pumasok si Gabriela, nakasuot ng itim na suit. "Sandali, hindi ba ito isang trespassing?" Malakas na sigaw ni Marco. "Sabay tayo." Kalmadong nagsalita si Gabriela sa mikropono. "Wala akong intensyon na gambalain ang press conference. Gusto ko lang ipakita ang katotohanan." Nagsimulang mag-play ang audio file sa screen. Umalingaw-ngaw sa conference area ang boses ni G. "Eduardo, Gabriela, aatras ako sa demanda. Kung papautangin mo ako ng 100 milyong piso gamit ang gusali bilang collateral." "Hindi ito tama. Aking gusali iyon. Hindi ka pa rin ba nagbabago? Ngayon, buong bansa ay kinukutya ka." Nagsimulang magbulungan ang mga reporters. Pagkatapos, lumabas sa screen ang listahan ng pondo ni Marco. Nakalista ng detalyado ang mga records ng bilyon-bilyong pisong tax evasion. Namutla ang mukha ni Marco. Ito ay peke. Inihagis niya ang mikropono at sinubukan niyang umalis sa conference area. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference area at pumasok ang mga investigador ng NBI. "Marco Santos, inaresto ka." "Ano? Bakit? Anong kasalanan ko?" Umalingaw-ngaw sa conference area ang tunog ng posas na ikinabit. Kinuha ng mga reporters ang lahat ng eksenang ito sa kamera. Sumigaw si Marco habang dinadala siya palabas. "Gabriela, hindi mo ito dapat ginagawa. Dating mag-asawa tayo." Hindi siya tiningnan ni Gabriela. May malamig na ekspresyon, nagsalita siya sa mga reporters. "Hindi maitatago ang katotohanan. Ako ay isang biktima lamang." Nang gabing iyon, puno ng balita ang insidente. Pamilya ng mga manloloko. Niloko pati ang media. Pamilya Santos. Inaresto dahil sa bilyon-bilyong pisong paglustay. Nagbago ng 180 degrees ang opinyon ng publiko. Ang mga taong nagtuligsa kay Gabriela noong nakaraang araw ay ngayon ay kinukutya si Marco. Napakasamang mga tao nila. Sinubukan nilang siraan ang isang inosenteng tao. Ang mga manloloko ay nagpapanggap na biktima. Nang makita ni Nadine at Aling Teresa na nagbago ang sitwasyon, mabilis silang nagbago ng paninindigan. Nagpost si Nadine ng isang mahabang mensahe sa kanyang social media. "Ganap din kaming niloko. Tatapusin ko na ang lahat ng relasyon kay Marco Santos." Nagbigay din si Aling Teresa ng pahayag sa mga reporters. "Wala kaming kinalaman sa pamilya Santos. Kami rin ang biktima." Ngunit hindi sila pinabayaan ni Gabriela. Nagsampa siya ng kaso para sa defamation at obstruction of business. Determinado siyang panagutan sila hanggang sa huli. Pagkalipas ng ilang araw, inalisan ng NBI ang bahay at opisina ni G. Eduardo. Mas maraming ebidensya ng paglustay ang lumabas. May natuklasang karagdagang bilyon-bilyong pisong ninakaw. Inilabas din ang arrest warrant para kay G. Eduardo. Lumabas sa balita ang kanyang larawan na halos 7 taong gulang na, nakapusasan, habang dinadala sa detention center. Ang kumpanya ni Marco ay tuluyang nalugi. Dahil kinuha ng mga investors ang lahat ng kanilang pondo, nawala ang kumpanya sa isang gabi. Unti-unting umalis ang mga empleyado at naiwang walang laman ang opisina. Sa loob ng kulungan, araw-araw na nagsusulat si Marco ng mga liham. Mga liham ng pagmamakaawa kay Gabriela. "Gabriela, patawarin mo ako minsan lang. Nagkamali ako. Tulungan mo ako. Alalahanin mo ang ating nakaraan. Matanda na rin ang aking ama. Maawa ka." Ngunit hindi binasa ni Gabriela ang mga liham na iyon. Agad niyang inilagay ang mga sobre ng liham na dinala ni Carlo sa shredder. Ang tunog lang ng pagkakayari ng papel ang umalingaw-ngaw sa opisina. Huli na ang pagsisisi, bulong ni Gabriela. May malamig na boses. Pagkalipas ng ilang buwan, nagkaroon si Gabriela ng isang espesyal na anunsyo. Binili niya ang dating gusali ng kumpanya ni Marco sa mababang presyo.
at inihayag niya na magtatatag siya ng isang charitable foundation doon. Itatatag ko ang Ricardo Lim Education Foundation na ipinangalan sa aking ama. Sabi ni Gabriela sa press conference, tutulungan namin ang mga estudyanteng nahihirapan at ipagpapatuloy ang pangarap ng aking ama. Isang gabi, pagkatapos ng lahat ng labanan, binisita ni Carlo ang penthouse. May hawak siyang isang mamahaling bote ng alak. Binabati kita, sabi ni Carlo, sabay bukas ng alak. Ngayon, wala nang manggugulo sa iyo. Kinuha ni Gabriela ang kanyang baso at ngumiti. Napakasakit at napakahabang labanan. Tahimik na umalingaw-ngaw ang tunog ng pagtagpo ng dalawang baso. Sa sandaling iyon, tumulo ang luha mula sa mga mata ni Gabriela. Lahat ng emosyon na pinigil niya ay sabay-sabay na lumabas. Napanatili ko ang pamana ng aking ama. Bulong ni Gabriela, habang pinupunasan ang kanyang luha. Ang tanawin ng lungsod ng Metro Manila sa labas ay napakaganda. 3 taon na ang lumipas mula nang matapos ang insidente. Ang matayog na gusali ni Gabriela sa puso ng BGC ay naging isang landmark na sa syudad. Ang mga taong dumadaan sa harap ng gusali ay tumitingala at humahanga. Iyan ba ang sikat na WS headquarters? Ang simbolo ng tagumpay ni CEO Gabriela Lim? Lumago ang WSS bilang pinakamahusay na real estate investment company sa Asia. Ang galing sa negosyo ni Gabriela at ang karanasan sa pamamahala ni Carlo ay nagdulot ng kamangha-manghang resulta. Umabot na sa daan-daan ang mga empleyado at nagpapatakbo sila ng mga proyekto sa buong bansa. Isang hapon, kinukuhanan ng litrato si Gabriela sa kanyang opisina para sa isang magazine sa ekonomiya. Napili siya bilang cover model, kasama ng titulong The #1 Female CEO in the Philippines. Paano mo nalampasan ang mga mahirap na panahon? Tanong ng reporter. Tiningnan ni Gabriela ang labas ng bintana at nag-isip sandali. Ang mga taong nagtapon sa akin noong pinakamahirap ang buhay ko ang siyang nagpalakas sa akin. Sabi ni Gabriela. May kumpiyansa at kasiguraduhan sa kanyang boses. Ang sandali ng pagkabigo ay naging isang bagong simula. Pagkalipas ng ilang buwan, isang gabi, nagkaroon ng intimate civil wedding sina Gabriela at Carlo sa isang garden sa bubong ng gusali. Sa halip na isang marangyang venue, pinili nila ang isang simple, ngunit makabuluhang lugar. Maganda si Gabriela sa kanyang puting wedding gown. Ang mga kaibigan at empleyado lang ang inanyayahan, ngunit puno ng tunay na pagpapala ang kasal. Ikaw ba, Gabriela, ay pinipili si Carlo bilang iyong asawa upang makasama sa hirap at ginhawa? Tanong ng officiating priest. Judge. Opo. Gagawin ko. Sagot ni Gabriela. Puno ng pagmamahal. Ikaw ba, Carlo, ay pinipili si Gabriela bilang iyong asawa upang makasama sa hirap at ginhawa? Opo, gagawin ko. Sagot ni Carlo. May ngiti. Sa sandaling inilagay ang singsing ng kasal. Tumulo ang luha ng kaligayahan mula sa mga mata ni Gabriela. Maingat na pinunasan ni Carlo ang kanyang luha. Kinabukasan ng kasal, binisita ni Gabriela ang puntod ng kanyang ama. May hawak siyang puting kalalilis at lumuhod sa harap ng puntod, nagdarasal. Papa, narito ang iyong anak, sabi ni Gabriela. Maingat na inilagay ang mga bulaklak. Salamat sa iyo. Nakahanap ako ng mabuting tao at magiging masaya ang buhay ko. Humangin at kumalat ang mga petals ng bulaklak. Tila pinagpapala siya ng kanyang ama. Huwag kang mag-alala ngayon. Magiging matapang ang iyong anak. Samantala, naging malupit ang mundo kay Marco. Mahigit 1 taon na siyang nakalaya. Ngunit hindi pa rin siya makahanap ng trabaho. Ang kanyang nakaraang record ay patuloy na humahabol sa kanya. Humihingi kami ng paumanhin. Ngunit, sabay-sabay na umiling ang mga interviewers. Agad siyang tinanggihan nang makita ang kanyang record sa kanyang resume. Sa huli, naging construction worker si Marco. Nagtatrabaho siya sa construction site, araw-araw. Kailangan niyang tiisin ang pananakit ng likod at ang pagpapahiya. Sa gabi, umuuwi siya sa isang maliit na kwarto sa boarding house at nagluluto ng instant noodles. Malungkot ang kanyang hitsura habang mag-isa siyang kumakain ng noodles sa isang maliit na kwarto.
Ang kanyang dating marangyang buhay ay tila isang panaginip lang. Mas malala ang kalagayan ng mag-asawang Santos. Ang kanilang malaking bahay sa BGC ay nakuha ng mga nagpapautang at lumipat sila sa isang basement apartment. Puno ito ng alikabok at amoy ng amag. Lahat ito ay kasalanan ko. Sumigaw si Aling Remedios kay G. Eduardo, hindi mo man lang nagawang paamuhin ang iyong manugang. Kaya ito ang nangyari sa atin. Sino ang kasama mong nagtaboy sa kanya? Hindi ikaw lang ang gumawa niyan. Sagot ni G. Eduardo. Araw-araw nangyayari ang ganitong away. Ginugol nila ang kanilang mga araw sa impyerno. Sinisisi ang isa't isa. Ang dating mag-asawa na kinaiinggitan ay ngayon ay magkaaway. Isang gabi, habang naglalakad si Marco sa kalye, tumingala siya sa isang malaking billboard. Nandoon ang video ng interview ni Gabriela. Nakasuot siya ng eleganteng suit at may kumpiyansa na nagsasalita. Ano ang sikreto ng tagumpay? Huwag kang susuko. Anumang kahirapan ang dumating, hindi ako sumuko. Nanginginig ang kamao ni Marco. Siya ang dapat na nasa posisyong iyon. Sinuntok niya ang lupa at sumigaw. Ah! Anong ginawa ko? Ngunit wala na siyang magagawa para ibalik ang lahat. Pagkatapos ng kanyang tagumpay, hindi nakalimutan ni Gabriela na magbigay sa lipunan. Binuksan niya ang Young Entrepreneur Support Center sa labi ng gusali. Tinulungan niya ang mga kabataan na may pangarap ngunit nahihirapan. Tulad niya noon, sa araw ng pagbubukas, kinuha ni Gabriela ang mikropono at nagsalita. Narito ang espasyo para sa mga nangangarap ng bagong simula. Huwag kayong susuko. Darating ang pagkakataon. Umalingaunggaw sa buong labi ang palakpakan. Maraming kabataan ang nakatingin kay Gabriela na puno ng pag-asa. Ilang taon pagkatapos, isang gabi, nakatayo si Gabriela sa bintana ng kanyang opisina. Ang magandang tanawin ng lungsod ng Metro Manila ay nakakalat sa kanyang harapan. Ang kumikinang na ilaw ay tila mga bituin. Lumapit si Carlo sa likod at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Gabriela. Anong iniisip mo? Nagpapasalamat lang. Ngumiti si Gabriela. Sabay hawak sa kamay ng kanyang asawa. Ngayon, mamumuhay na ako ng aking sariling buhay. Hindi na ako magpapaapekto sa tingin ng iba o sa nakaraan, kundi sa buhay na talagang gusto ko. Sa kanyang mesa, kumikinang ang nameplate na may nakasulat na CEO Gabriela Lim. Ang dating babae na itinuring na pulubi ay ngayon ay isang tiwala na CEO. Tulad ng mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana, maliwanag din ang hinaharap ni Gabriela. Ang mahabang paglalakbay ng paghihiganti ay natapos na. At ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula na. Ito ang kuwento ng paghihiganti ni Gabriela Lim na puno ng ups and downs. Mula sa pagtanggap ng petisyon ng annulment sa isang wake hanggang sa paghahanap ng tunay na kaligayahan sa penthouse ng gusali sa BGC, hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Ngunit sa tulong ng karunungan at pagmamahal ng kanyang ama. Tulad ni Gabriela, na pinagtaksilan ng kanyang pamilya at inabandona ng kanyang asawa, ngunit sa huli, ay nakahanap ng tunay na pamilya at pag-ibig. Ang pinakamadilim na sandali sa buhay ay minsan ay maaaring maging pinto sa isang bagong simula. Ang pagbagsak ng pamilya Santos, na bulag sa kasakiman at nagtapo ng isang mahalagang tao, ay nagpapaalala sa atin kung ano talaga ang mahalaga. Ang pera at kapangyarihan ay maaaring mawala sa isang iglap, ngunit ang tapat na puso at katapatan ay mananatili magpakailanman. Sana ang kwento ni Gabriela ay nagbigay ng kaunting ginhawa at lakas sa iyong puso. Ako, si Noel, ay umaasa na nailapag mo rin ang iyong mabigat na pasanin, tulad ng paglubog ng araw. Ang aming kwentuhan ay palaging magiging iyong matibay na kasama. Mag-subscribe at i-like, at magkaroon ng payapang gabi. Salamat.